po, magandang hapon po sa bawat isa. Kumusta po tayo mga kapatid? Welcome po sa gawain ng Panginoon dito sa Rhema Pill. So, ayan. Ang ganda po ng mga topic natin. Amen po ba? So, yung mga topic natin, in-explain sa atin ng ating mga butihing pastor. So, ang gaganda ng mga paliwanag. The cost of following Jesus, nobody talks about. Amen po. So, mula po nung last week at ngayong week na ito, konting background lang po. Nung Monday, ang nagsalita po ay si Pastora Trixie, yung persecution refines genuine faith. So, dahil sa persecution, mas lalo tayong tumatatag sa ating pananampalataya, nakikita yung talagang genuine na ating faith. Amen po. Yung sumunod naman, yung suffering produces spiritual maturity. Dahil sa mga sufferings, dahil sa mga pagsubok, ito po ay nagproproduce ng spiritual na maturity. Mas lalo tayong tumatatag. Amen po. At kahapon, ang tinalakay naman po ni Pastor Andrew ay yung God uses suffering for witness. So, may mga time na tayo po ay nasa pagsubok, pero doon may mga nasisharean tayong mga tao gaya po ni Pablo at saka ni Silas po, at si Saulo po. Tapos yung last, sabi niya, faithfulness glorifies God publicly. So dahil sa faithfulness mo doon sa, yun nga, yung katulad ni Daniel, di ba? So kahit na siya ay pinagbawalan, patuloy pa rin siya nanalangin sa ating Diyos. Pero dahil doon, kinilala ang Panginoon. Amen po. At ngayon naman po, itutuloy pa rin natin the cost of following Jesus nobody talks about. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid, marami tayong naririnig. Tama po ba? Sa mga tao, at ang lagi nababanggit, pag nasa Panginoon tayo, nandun ang salvation. Yan po. Nandun rin ang God will supply our needs. Diba? Tapos sabi, seek ye first, unahin mo ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Tapos makikita natin, ang grace at ang mercy ng Diyos, sabi, endureth forever. Yes, mga kapatid, ang God's love, nandiyan yung protection niya, nandiyan na palalakasin niya tayo. Pero alam niyo po, sa ating pagsunod sa Panginoon, meron pong kaakibat na halaga. Ulitin ko po, sa pagsunod sa Panginoon, may mas matinding kaakibat sa atin na halaga. Amen po. At dito mga kapatid, sa number 21 na po tayo, to share in Christ's suffering. Sabi niya, to share in Christ's suffering. So makipagbukasan po tayo dito sa Philippians 3:10. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. Yung pong isang cause ng following Jesus is to know Him more. Dapat mas makilala mo pa ang Diyos. Hindi yung parang, tinanggap ko ng Panginoon, okay na ako. Or sabihin po natin na nagsisimba naman ako, okay na ako. Hindi. Dapat may goal rin po tayo, katulad ni Apostol Pablo. Tingnan niyo po yung heart ni Apostol Pablo, mga kapatid. Amen po, pag umatras tayo dito sa Philippians chapter 3, pupuntahan po natin yung verse 7. But whatever I had gained, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered a loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Ano yung napunta sa heart ni Apostol Pablo, mga kapatid, na ano man yung naging ko, wala tong halaga. Ito ay kabawasan sa akin. Ano yung nakuha niya, ano yung natikman niya, ano yung meron sa ating Panginoon na nung natanggap niya ito,
ay sobrang, sabi niya, yung mga halaga na yan, walang halaga. Kundi, ang akin ngayon ay si Kristo. Si Kristo ang mahalaga sa aking puso. Sabi niya ganon. Alam niyo po sa atin mga kapatid, hindi lang yung basta tinanggap natin ang Panginoon, hindi lang yung basta nagsimba ka, nagpray ka, pero tingnan niyo yung heart na ito ni Apostol Pablo. Ito rin po ay, sabi ko nga po, halaga ng pag-follow natin sa Panginoon, na dapat maging heart natin yung katulad nung kay Apostol Pablo na sabi niya na gano'n, I want to know Jesus more. Gusto kong pang makilala pa siya. Hindi lang mga kapatid, yung ulitin ko, hindi lang yung God will provide. Yan, di ba? Lalating narinig. Yung sasabihin natin, nandun yung healing sa Panginoon, nandun yung ang Diyos ay ang aking kaibigan, ang aking tagapagligtas. Amen po? Pero alam niyo mga kapatid, sa ating pagsunod, meron kang kailangan buhatin, meron kang dapat kunin sa Panginoon. At sabi niya, makibahagi sa suffering. Makibahagi sa suffering na meron kay Kristo. Alam niyo po, ang Panginoon nung malapit na siyang ipako sa krus, ang dami yung suffering, di ba? Muna dun sa kanyang pananalangin, suffering in prayer, sabi na gano'n. Nananalangin siya at nung huli sa sobrang bigat ng kanyang panalangin mga kapatid, halos yung pawis niya ay nagiging dugo yung pawis. Amen po. Tapos suffering saan? Physical, talagang siya hinagupit, pinahirapan, sinaktan. Amen po, nilagyan ng tinik na krus. Na crown. Tama po? At pinako sa krus. Amen po? Ano pa? Yung abandonment. Alam niyo po ang Panginoon, siya po ay siya ay tinatwa. Siya ay inabandon. Siya po ay hindi dininay. Amen po? Siya po ay dininay. Yan po nangyari sa Panginoon. Verbal na siya ay sinaktan. Hindi lang physical, pati emotional, sinaktan siya. At alam niyo po, ano yung meron sa heart ni Apostol Pablo, sabi niya, tingnan niyo po ito balikan po natin dito sa 10. Sabi niya na gano'n, that I may know Him more, the power of His resurrection, and I may share His suffering, becoming like Him in His death. Alam niyo po, sabi niya, naggusto ko pang mas makilala siya. And sabi niya na gano'n, the power of His resurrection. Alam niyo po, pagka nandun na yung power, bakit pa kailangan ng suffering? Nandun na yung kapangyarihan. Pero hindi. Kahit na nasa yung lahat, ang sarap pa rin makibahagi. Sabi niya, makibahagi tayo doon sa paghihirap ni Kristo. Paghihirap ni Kristo. Nakikibahagi ka pa rin. Amen po. Sa ating pagsunod sa Lord, mga kapatid, everyday, alam nyo, minsan may na-experience kang mga suffering. Diba? Minsan, love life, sabi na natin. Minsan, kabiguan. Minsan, sabi na natin, na-deny ka. Excuse me. Minsan, problema. Minsan, wala kang pera. Suffering sa mundo yan Pero hindi ito yung tinutukoy dito na suffering. Ito yung makikibahagi ka kay Kristo. Alam niyo po sa ating ministry, laging may kanyan Merong sabi ko nga po sakripisyo. Laging may sakripisyo. Mahirap maglingkod. Mahirap ang humayo, mahirap ang may ministry. Mga kapatid, nakikibahagi lang tayo. Alam niyo po, katiting lang 'yon sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. Amen po. Balikan po natin dito sa punta po tayo dito sa Matthew 16 verse 25. Sabi niya na ganon, for whoever who save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what it will it profit a man if he gains the whole world and forfeit his soul? Mga kapatid, kung dito sa mundong ito, ang mas inaalala mo yung mga material na bagay, yung prinoprotektahan mo yung sarili mo para sa yung sariling kapakanan, ang sabi ng Diyos dito, baka ikaw pa ay mas mawalan. Mas maganda pa, sabi niya na gano'n, na nandun yung suffering na kay Kristo. Kasi
ang pangako niya ay buhay na walang hanggan. Mas maganda po na tayo ay nagsasuffer, oo, nagsasuffer ka ngayon, pero pinaglalaban mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen po? Ngayon po mga kapatid, alam niyo po yung mga man of God, or sabi na natin yung 12 disciple ng Diyos, matindi ang pinagdaanan, pero makikita mo, ano yung meron kay Jesus? At kahit na kamatayan, tinatanggap nila na si Jesus, hindi ko pwedeng i-deny, na si Jesus ay aking tagapagligtas, ang aking Panginoon, at siya ay susundin ko. Ano yung meron kay Jesus? Amen po. Si Peter, mga kapatid, crucify upside down. Amen po. Si Andrew, siya po ay tinali ng pa-X na cross, at kahit na namamatay siya, nagsishare pa rin siya ng gospel. And po, si James, mga kapatid, ay in-execute by sword. At makikita nyo, mga kapatid, lahat yung tagasunod ni Jesus ay may pinagdaanan. Pero ano yung meron sa Panginoon? At gayon din sabi natin si Apostol Pablo, anong meron sa Lord? At sinasabi niya, ang pinaka-importante sa akin, ito po yung cause ng pagsunod natin sa Diyos eh. Ang pinaka-importante sa akin ay hindi na yung mga bagay na makamundo, kundi ang Panginoon. Sa atin mga kapatid, ano ba yung pinaka-importante? Minsan yung pagsunod natin, minsan parang bumbilya, patay sindi. Minsan masipag ka, minsan wala ka na naman sa simbahan. Minsan magsiserve ka sa Lord, tapos mamaya na naman, wala ka na naman. Bakit ganon? Pero itong mga taong ito, ang heart nila, sabi nila, hindi na importante sa akin yung mga ganyang bagay. Yung mga material na bagay, ang importante sa akin ngayon ay mabuhay ng nasa kay Kristo. Amen po? At dito mga kapatid, alam niyo po, sa ating pakikiisa or sa ating pagsunod sa Panginoon, yes and yes, meron tayong mga suffering or may mga pagsubok tayong pagdadaanan. Amen po. Kung magtataka ka, nung individual, nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, magtataka, ba't walang umaatake sa akin? Walang umaatake sa'yo? Amen po, magtataka ka, bakit hindi mahirap yung pinagdadaanan mo? Pero alam niyo po ba mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, pumirma ka ng kontrata. May kontrata ka, nasa Panginoon ka. At nung yung kontratang yun, pinirmahan mo, tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, mga kapatid, war is on. Naka-on na ang war. Bakit? Yung kaaway nandyan para hadlangan ka, sirain ka, at sirain ang Christian life natin, mga kapatid. Pero mga kapatid, sabi nga, huwag tayong papayag. Amen po? Yung time na mas gusto mo na mag-ministry, yung may passion ka na sa serving the Lord, yung pagmamahal mo sa Diyos ay nagiging mas malalim, ayan na ang kaaway. Nandyan na ang kaaway para ikaw ay gerahin. Amen po? Huwag mo sasabihin dun sa pastor mo, Pastor, ginegera ako ng kaaway. Anong gagawin ko? Mga kapatid, ang Panginoon nung tinanggap mo yan, ayan na ang kaaway. Talagang on na ang gera, babatuhin ka ng marami. Amen po? At dito mga kapatid, dapat nakahanda ka. Amen po? Sa ating isa kay Kristo, mga kapatid, may mga dadaanan tayo. Amen po? Pero sabi nga, mas kilalanin natin ang Panginoon. At dito mga kapatid, may mga cross kang bubuhatin, may mga sakripisyo kang gagawin. At sabi nga, wag mong yung mundong ito, sabi nga, wag mong mahalin. What profit sa man if he gains the whole world but loses his own soul? Sabi niya, anong magiging mo sa mundong ito? Mas lalo ka pang mawawalan. Bakit? Sa impyerno ang punta mo. Anong kailangan mong gawin? Mas kilalanin pa ang Diyos sa ating buhay. Amen po? Tapos, dito po sa 22, sabi niya, eternal reward promised by God. Kung kanina, ay ito po ay yung ayan, to share Christ's suffering,
Ngayon naman po, sabi dito, eternal reward promised by God. So makipagbukasan po kayo dito sa akin sa Matthew 5. Apo, ito po yung be blessed, sabi. Pero dito po tayo sa last part, sa 10 hanggang 12. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Righteousness' sake. Amen po. So pagka sinabing righteousness' sake, ito yung, sabi nga, pinersecute ka, treated wrongly because of your faith. Minsan, masakit, di ba? Talagang pa-persecuting ka dahil sa faith mo, maraming verbal, minsan malapit pa sa'yo, minsan sa kapamilya mo pa, minsan sa ibang tao. Pero sabi niya na gano'n, theirs is the kingdom of heaven. Because sa'yo naman, yung sabi niya, yung kingdom ng heaven. Tapos dito sa 11, blessed are you when you are revealed, sabi niya gano'n, and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Pagka sinabing reveal, mga kapatid, persecuted, sabi niya gano'n, ito yung masasakit na salita, verbally abuse, insult, criticize harshly, and speak ng mga bagay na sobrang masakit na mahirap ng, sabi nga sa atin, sa salita natin, mahirap ng lunukin. Amen po, yung mga bagay na ito. Ito yung persecution na matatanggap mo pagka tayo po ay sumunod kay Kristo. May mga ganitong persecution. Hindi mo friend lahat. Amen po? Hindi mo friend lahat. Ang Diyos nga mismo, dito po, pagka binuksan natin sa John 15, verse 18, if the world hates you, you know it has hated me before it hated you. So, kung ang mundo ay galit sa'yo, amen po, huwag kang mag-alala, sabi ni Jesus. Ako mismo, mas inuna nilang kamuhian. Amen po. At dito mga kapatid, punta po tayo dito sa 1 Peter 4:12. 1 Peter 4:12. Sabi po dito, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you and tests you, as though something strange were happening. Beloved, sabi niya, minamahal, huwag ka na magtaka na ikaw ay nagsasuffer or pine-persecute. Huwag ka magtaka. Huwag ka magtaka na nakala mo, uy, bakit? Parang ba't ganito nangyayari? Mga kapatid, pag sabi ko nga, nung pumirma ka, nung inaccept mo ang Panginoon, Jesus sa iyong buhay, kasama na ito yung pag-atake ng kaaway na ito. Huwag ka magtataka kung bakit nape-persecute ka. Huwag ka magtataka kung may namumuhi sa'yo, kinamumuhian ka. Kasama ito. Ang Diyos, sabi nga si Jesus, ang unang kinamumuhian. At tayo pa, mas greater ba tayo kay Jesus? Hindi. Kung tayo man na tagasunod ni Jesus, tayo din ay kamumuhian. Sa mundong ito, mga kapatid, minsan, alam niyo si Satan, yung righteous, minsan, sa kanya, weird. Amen po? Weird sa kanya. Yung binibigyan niya, ni-inject niya sa tao, mga kapatid, yung sin, okay lang, pero yung righteousness, weird. So, dito sa mundong ito, mga kapatid, yung masama ay pasamahan na ng pasama. Amen po? Pero tayo, sabi niya, wag sa standard tayo ng mundo. Sa standard pa rin tayo ng Diyos. Pilitin natin, mga kapatid, na pumunta dun sa standard ng Diyos, dun sa salita ng Diyos. Hindi dun sa standard ng mundo. So, sa standard ng mundo, mga kapatid, mayroon yung okay lang magkasala, ginagawa naman ng lahat Okay lang na ganito ang buhay mo kasi ginagawa naman ng lahat Pero hindi. Sa standard ng Diyos, kung bawal, wag po natin sundin. At dito, mga kapatid, pagka ginagawa mo yung tama sa paningin ng Diyos, hindi po sa paningin ng tao. Ang piniplease po natin dito ang Panginoon. Pag ginagawa natin ang tama sa paningin ng Diyos, alam niyo po, ang mundo kakamuhian ka.
Amen po? Aayawan ka ng mundo. Pero sabi nga, kailangan po nating magpatuloy. Amen po? Ngayon po mga kapatid, mayroon po akong isang kwento. May, nung nakaraan kasi nung training, ipis eh. Ngayon po may daga. Sorry po sa mga kumakain dyan. So may mga daga, maliliit na daga. Ngayon, pumasok sila doon sa isang kamalig. May maliit na butas. So kasyang-kasya lang sila. Pumasok sila doon sa kamalig na yon. Doon sa kamalig na yon mga kapatid, stock room ng mga pagkain, ng mga palay, ganyan. So ang daming pagkain. Ngayon, mga kapatid, kain sila ng kain. Masarap ang buhay nila, kain ng kain. So, ang sarap ng buhay. Parang nasa sa atin, di ba? Ang dream natin ng bata ay parang nasa Candyland. Di ba? Yung kala mo pagbukas mo ng pinto, parang heaven, ang daming candy. Kakainin mo yung candy. Mamaya merong marshmallow, merong chocolate, ganyan, di ba? Candyland. Yun po yung pinuntahan ng mga daga na yun dahil maraming palay, kung ano-anong gulay. Yun po yung kinakain nila. Pero, hindi po ganun ang buhay. Tama po ba? Ngayon yung may-ari nung kamalig na yon, nakita niya may mga daga at binubutbot yung kanyang mga stock doon. Alam niyo po, binuksan nung may-ari yung pintuan, naglagay ng mga pusa sa loob at saka sinara yung pintuan. Anong mangyayari? Mga kapatid, hindi laging Pasko at ang buhay Kristiyano ay hindi laging nasa Candyland o nasa maraming pagpapala, pagkain. Amen po? Nung nakita ng mga pusa yung daga, pinaghahabol nila na ito. Anong problema nila? Pumunta sila doon sa butas na nilusutan nila nung pumasok. Kaso, sa sobrang dami nilang kinain, hindi na sila magkasya doon sa butas na yun, pabalik, palabas. Ano pong nangyari sa mga daga? Namatay sila. Ano pong gusto kong iparating sa bawat isa mga kapatid? Sa ating buhay Kristiyano mga kapatid, hindi buhay Candyland ang pumunta sa Panginoon. Hindi laging may pagpapala, may maraming supply, hindi. Dadaan ka sa suffering at kailangan handa ka doon. Kailangan handa kang ibigay yung buong lakas mo para sa Panginoon. At dito mga kapatid, sabi niya doon sa 20, eternal reward promised by God, saan? Through persecution. Amen po, sabi niya, verbal, yung iba, verbal, i-reveal ka nila. Talagang lahat ng masasakit na salita sasabihin sa'yo. Naalala ko po dito yung mga kasamahan ko pong manggagawa nung nag-share po sa Quezon Nueva Ecija. Dahil nung may pinuntahan po sila, may sharean silang mga kabataan, mga estudyante, may humarang po sa kanilang lasing. Sabi na ganun ng lasing, huwag kayo dito. Minumura po sila. Huwag kayo dito. Yung anak ko napahamak dahil sa ganyan. Ganon-ganon, marami siyang sinasabi. Hindi ko po alam yung background, bakit niya sinabi yon. Pero sabi niya doon sa ating mga manggagawa, huwag kayo dito. Kundi, masasaktan kayo sa akin. Umalis kayo dito, huwag niyo share yung mga batang yan. Sabi ng ating mga manggagawa, mag-share lang po kami. Hindi naman po masama na mag-share ng gospel doon sa mga estudyante na yan. Pero sabi po nung laseng, sabi sa kanila, huwag kayo dito. Kundi masasaktan kayo. Yun po, nung umuwi sila malungkot, nag-report sila. Ngayon, sabi ko na gano'n, pagka nag-threat na ganyan, sa Pilipinas naman po, malaya naman tayo mag-share. Amen po? So, sabi ko, tara, i-report natin. Sabi ko gano'n, i-report natin, blatter natin kasi nagte-threat na Masasakit yung salita, okay lang ba kayo? Ginanon ko. Malungkot sila. Pero, alam niyo po, pinuntahan nila uli. Pero this time mga kapatid, yun na, kasama yung kamag-anak, ganyan. Tapos nung pinuntahan nila at okay naman na siyang kausapin noong time na yon, nasabi niya lang raw yon kasi masama yung loob niya. Sabi niya ganon. Pero but this time mga kapatid, nung pinuntahan, siya po ay pinag-pray at napatanggap. Amen po?
Kaya minsan mga kapatid, huwag kang panghihinaan. Sabi ko nga po sa kanila, kasama yan sa ating buhay Kristiyano. Kasama yan na mape-persecute ka, mamumura ka. Minsan, hindi naman sa pagano, masasaktan ka. Amen po? Pero mga kapatid, kung tayo pa rin ay patuloy doon sa ating pag-follow kay Jesus, mga kapatid, sabi niya, ang reward mo, hindi lang dito. Hindi tayo citizen ng mundong ito, hindi dito. Citizen tayo ng heaven. At sabi niya dito, ang mamanahin nyo, yung kalangitan. Sabi ng Diyos. So magpatuloy lang po tayo, hindi yung konting problema lang babagsak ka. Konting pagsubok lang aayaw ka. Lagi kang kumapit sa Panginoon, magtiwala at magpatuloy tayo. Tuloy lang. Amen po. Alam niyo sa basketball, sabi nga dun sa basketball, pagka wala kang ginagawa, gwagwardyahan ka ba? Hindi ka gwagwardyahan. Kung ikaw ay nakatayo lang dun sa gitna, hindi ka gwagwardyahan. Pero once na hinawakan mo yung bola at nakakashoot ka ng bola, pagka na-shoot mo yung bola, ikaw ay gwagwardyahan. Minsan isang gwardya mo, minsan dalawa kasi magaling ka. Katulad ko, yes, hindi mo. Katulad mo, nakakashoot ka ng marami. Alam niyo mga kapatid, gwagwardyahan ka. Ganun din po ang kaaway. Gwagwardyahan ka ng kaaway. Kung ikaw ay palapit na palapit sa Panginoon, ginagawa mo yung best mo para sa Diyos. Alam niyo, andyan po ang kaaway para ikaw ay guluhin. Pero anong sabi ng Diyos? Tiisin niyo lang. Amen po? Beloved, sabi niya gano'n, huwag kang magtaka kung meron yan. Kasi sa isang Kristiyano, dadaan talaga sa mga pagsubok na yan. Pero dito sa 20, sabi niya, eternal reward promised by God. Amen po mga kapatid. So, yun lang po. Mag-pray po tayo. Yes, so God, Lord, maraming pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga na ang pagsunod sa iyo, Panginoong Jesus, ay may kakibat na halaga. At yung halaga na yun, Panginoon, ilagay mo sa aming puso na hindi kami, Panginoon, mag-easy-easy lang, kundi mas kilalanin ka namin, O Diyos. Mas ipaglabang ka namin, Panginoon. At mas gawin namin, Panginoon, ang aming makakaya sa pagsunod sa inyo, O Diyos. Tunay nga, Lord, salamat sa mga promises mo na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Na Lord, na pagpapalain mo kami, palalakasin mo kami, O Diyos. Salamat sa mga ito. But Lord, yung puso namin, isa lang ang sinisigaw ngayon. Isa lang, Panginoon, ang dinadalangin ngayon, na ikaw, Panginoong Jesus, ay makilala pa namin, na malaman namin, Panginoon, at makibahagi, O Diyos, sa iyong paghihirap. Lord, maraming pong salamat sa hapon na ito. Ang papurit pa sa salamat ay binabalik namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, magandang hapon po sa bawat isa. God bless po.